Mas luluwagan na ng Saudi Arabia ang polisiya nito sa mga migrant worker tulad ng mga OFW. Pag-uusapan natin yan sa serbisyo ngayon kasama si Foreign Affairs Undersecretary Sara Lu Ariola. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post lang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon po, Yusek Ariola. Magandang hapon, Ruth. Una po muna, paki-explain lang po sa amin ano itong kafala system, ano yung mga existing na regulations connected dyan, tsaka bakit po tinututulan yan ng maraming grupo? Siguro explain ko lang na nagsimula talaga yung hayagang pagtutol ng Pilipinas. Very recent lang, February 2018. Nung si Presidente Duterte sinabi niya, yung pagkamatay ni Joanna de Mafelis, when he said that the Filipino is no slave to anyone, anywhere and everywhere. During that time, Secretary pa po si Secretary Alan Peter Cayetano, at binigyan talaga siya ng marching orders na labanan itong kafala na to. So after ni Secretary Cayetano, pinagputulin po ni Secretary Locsin. Yung kafala po ay isa talaga siyang known, it leads to slavery o talagang dahil lang nangyayari po dito, yung migrant worker o yung OFW nakatali talaga yung stay niya doon sa any Arab country in the Middle East sa kanyang amo. Hindi po siya pwedeng lumabas ng bansa nang wala siyang exit visa. Hindi siya pwedeng lumipat ng employer kahit tapos na yung kontrata niya na hindi siya pinapayagan ng kanyang original employer. At hindi nga siya pwedeng bumalik dun sa bansa, for example, sa Saudi Arabia, kung hindi siya pinapayagan ng una pa niyang employer at hindi rin siya pwedeng mamasyal sa ibang bansa without the permission. Pero pinakamalala nito, ang tinatamaan talaga nito ng malala, yung mga household service workers o domestics. Kasi kung naririnig natin, minsan binibenta sila o or very prejudicial talaga. At kahit medyo inaabuso ka na, hindi ka sumisweldo, hindi ka talaga makalipat ng other employer. Kaya sobra siyang tinututulan ng human rights groups. Yung parang binanggit nyo nga na parang form nga siya ng slavery kasi nakatali yung OFW sa amo. No? Pero karaniwan din, di ba, parang yung iba naman dyan, pag tumatakas naman sila, nakukulong sila. Kasi di ba may tinatawag na how do you pronounce that? Hurobya. Can you tell us about that, Yusek? Oo. Actually kasi kaya nga minsan napupuno talaga yung mga shelters natin sa Middle East kasi sa Saudi in particular, halimbawa yung mga kasambahay po natin na OFW, pag halimbawa feeling nila inaabuso sila, tumatakbo sila sa embassy. Tapos mabuti, so ibig sabihin nun talaga hurob sila. So talaga parang nag-breach of contract ka na diyan talaga eh. Pero ang pinaka-worst niya, minsan sinasampahan din talaga sila ng theft case o pagnanakaw, kaya hindi talaga namin sila maiuwi. Nakukulong kasi, no? May Yes, kaso. so matagal talagang negosasyon to at minsan dumarating pa sa pagkakataon na kailangan dahil nakatali ka talaga sa employer tapos pag desperado na rin talaga yung ating OFW, napipilitan minsan yung bansang Pilipinas na bayaran yung contract deployment cost. So minsan nagbabayad talaga ng $3,000, $4,000 or even $5,000, no? Na alam mo namang hindi tama yun. Kaya lang syempre, parang nakatali, parang hostage talaga yung OFW natin. Okay. Dahil dyan. Pero itong si Saudi Arabia ngayon, kung saan yung biggest deployment ng ating OFWs, no, nag-announce sila na luluwagan yung kafala system. Ano pong maaasahan ng ating mga OFWs? So far, wala pa ng mga implementing rules and regulations, pero sa press release nila nung Wednesday last week, sinasabi na nila na pagkatapos daw ng kontrata, pwede nang umalis ang isang OFW pabalik ng kanyang bansa nang hindi na kailangan ng exit visa. Kung natapos na yung kontrata, pwede na rin lumipat ng employer yung isang OFW na hindi nagpapaalam sa original employer at pwede na rin sila mangibang bansa basta nabigay lang ng notice dun sa kanyang employer. Hindi na kailangan ng written consent na pinayagan siyang lumabas. Of course, meron din kaming naririnig kasi wala pa naman talagang implementing rules and regulations na pag halimbawa mga 3 buwan na siyang hindi pinabayaran, pwede na rin siyang lumipat. But of course, we're very hopeful talaga na lumabas na rin yung implementing rules and regulations para mapaghandaan din ng ating embahada at konsulado sa Saudi Arabia. Kasi parang may ibang countries na po na nagsimula na magluwag at nag-implement na po, na ibang Middle Eastern countries. Yes. Katulad for example ng Bahrain, actually siguro after nung
case ni Joanna de Mafelis, nakipag-partner talaga tayo sa isang Arab country na Bahrain kasi sila lang yung may pinakamaluwag na system. Tapos meron silang flexi visa na pwede kang magtrabaho sa bansa nila nang wala kang employer. Pwede kang freelance worker. In fact, the Philippines, bumili talaga tayo ng almost 1,000 flexi visas para sa ating mga undocumented doon para makapagsimula sila ulit. At binayaran na natin yung first 2 months ng fees. Kasama doon yung ating mga household service workers. And after po ng Bahrain, sumunod na rin yung Qatar. Ngayon, wala na silang exit visas at meron na rin silang legislated minimum wage. And naririnig po namin na magkakaroon din ng ibang changes sa iba't ibang bansa sa Middle East. Kaya masayang-masaya kami ngayon dahil Saudi Arabia is the biggest country, the biggest economy in the Middle East. At pag nagkaroon ng kahit konting reform doon, lalo na sa labor mobility, susunod na rin yung ibang mga bansa at malaking tulong to sa ating mga manggagawang. Yusek, kung sakali, sino po ang, well, you're saying wala pa yung implementing rules, but kung sakali ngayon, would you know kailan yan magsisimula at sino po ang mga sakop, anong klaseng workers? Actually, they said March 14, 2021 ang start at sinasabi nila lahat ng mga manggagawa na nasa private sector. Now, syempre, yung mga kababayan natin, marami silang speculations, may excluded daw. Pero we're hopeful that it will include everyone and we are praying. And in fact, Ruth, kami na even from the Office of the President and the DFA, ngayong Pasko, pupunta kami talaga ng Saudi para para makipag-ugnayan sa aming mga counterpart, para of course, i-appreciate na yung ginagawa nilang mga reforms at para alamin talaga kung paano talaga yung implementation. Kasi malaking bagay ito eh. We have 862,000 Filipinos in Saudi Arabia alone. And it will really affect their lives and their livelihood. Maganda nga po yan, Yusek. Nabanggit nyo kanina yung mga fees na babayaran, no, para doon sa mga stranded or what do you call that, mga illegals. Pero mamaya ho, pag-usapan natin yan kasi merong tanong kaugnay niyan dito sa ating Facebook Live. Kasama pa rin natin si Foreign Affairs Undersecretary Ariola dito lang sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin dito sa serbisyo ngayon si Foreign Affairs Undersecretary Sara Lu Ariola. Ma'am, katulad nung binanggit ko kanina tungkol sa fees, ang question ni Ray Del Rosario Flores, kung maipatupad daw yan, sinong magbabayad sa renewal ng ICAMA at yung iba pa daw bayarin? Well, actually, Ruth, nababasa ko yan sa Facebook na maraming speculations na ipapasa daw doon sa employee. Pero pag po natin kalimutan na ang Saudi Arabia ay nag-adopt ng Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration last December 2018 at kasama doon talaga sa fair and ethical recruitment na yung mga ganyan, lahat ng bagay na related sa employment dapat binabayaran ng employer. Sana po wag po muna tayo mag-speculate kasi wala pa pong IRR. The only time naman talaga na ang employee ay siya ang nagbabayad ng lahat. Kung flexi visa holder siya, yun po yung sa Bahrain. Kasi wala talaga silang employer, they're freelance. Pero logically, kung sino ang employer mo, siya dapat magbayad. And we should remember that the contract is the law between the parties. So kailangan po talaga basahin ng kontrata at ano po talaga yung mga kababayan natin, please, lalo yung mga babalik po sa Saudi Arabia pa nag-open yung economy, dumaan po kayo sa POEA para makita po ng POEA na yung mga provisions para protektado po lahat ng mga karapatan ninyo. At hintayin na lang din po muna natin, Yusek, yung ilalabas ng Saudi Arabia na rules and regulations para mas malinaw. Pero ibang topic naman po tayo. Alamin lang po namin yung update tungkol doon sa mga OFW sa umuwi ng bansa na wala ng trabaho dahil dito sa COVID-19 crisis at ilan pa po yung inaasahan. Actually, ang sinabi po ni President sa UN, we are expecting stranded po 345,000 Filipinos abroad. So far, nakapag-uwi na po ang DFA ng 247,816. So mga more or less 97,000 pa po yung uuwi hanggang end of the year. We are doing our best to bring everyone home. Sana po makipag-ugnayan sila sa ating mga consulate at sa ating mga embahada abroad. And nagpapasalamat po tayo dun sa mga nagsulong sa House of Representatives ng 820 million. Yun po yung panahon pa po ni Speaker Cayetano, yung 820 million po na dumating po sa DFA for Assistance to Nationals Fund at kinary naman po ng Senate at
of course si President. So meron po tayong enough funds to bring everyone home. Kailangan lang po talaga na lumapit po talaga sila. Kailangan po sa wag po kayong lumapit sa mga kung kani-kanino po. Kasi yung iba kasi talaga, binibigay yung pangalan nila, hindi po sa embahada. So marami pong listahan ang lumalabas. Kailangan po sa, yung name po nyo nandun sa Mismong- embassy at nandun po sa Congress. Okay. Nandun po sa embassy at nandun sa Consulate General. Okay. Ma'am, briefly, ano po ang tulong na pwedeng asahan ng mga napauwi na mga OFW? May programa po ang DOLE at ang DFA tungkol dyan? Ang DFA po kasi hanggang repatriation lang kami, pero ang DOLE po may tulong puso at meron din silang DOLE AKAP at sa SB Corp po ng DTI, meron po talagang itinalaga sa Bayanihan 2 na parang grant po talaga para mag-start up sila ang mga OFWs natin. Sa FB page po ng OFW Help, it's the OFW official page of DFA. Naka-pin post po doon lahat ng mga tulong na pwedeng ibigay ng pamahalaan. Iba-iba po yan, hindi lang po DOLE, pati OWA po, pati DTI po through SB Corp. At meron din pong TESDA at ang iba po nating mga iba pong mga government agencies, meron din po silang tulong. Pati po DSWD, ma'am. Ongoing pa po ba yung sa AKAP, yung sa DOLE, yung binibigay po yan na cash assistance? Actually, kasi po yung DFA, umuupo po tayo sa board ng OWA, yung mga hindi po nabigyan ng DOLE AKAP sa doon sa country of destination kung saan man sila, yung mga umuwi po, pwede sila mag-apply sa OWA dito. It's I understand it's 10,000 pesos or $200. Yes. So hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yan. At paano po... Tuloy-tuloy po. Meron po mga OWA rito sa Pilipinas. Aside from that po, pagdating po nila talaga kasi sa airport, meron din pong mga OWA doon na nakaabang sa kanila. Pwede rin po sila magtanong. Tsaka during the quarantine po kasi, they are with OWA and DOH. So, yung mga, kailangan lang po talaga gumamit tayo ng internet kasi nandun po sa website din nila na pwede na rin po kayo doon mag-register. So, hindi na kailangan pumunta po. Sige, Yusek, balikan lang natin itong issue ng kafala kasi may question itong si Sud Alawi. Although medyo na-discuss yun na to kanina. Sabi niya, may nag-post daw sa isang sa FB page na healthcare workers will not be included sa pag-abolish daw ng kafala. Ano pong balita dyan? Wala po kaming alam na gano'n. Pero ganito na lang po. Let us not speculate. We are trying our best to be able to talk to the dun po sa mga nag-pioneer po niyan sa ministry ng Saudi Arabia. In fact, the DFA will have a webinar with them this coming December. So itatanong po natin na until the IRR is out, wag po tayong mag-speculate ng kahit ano pa man. Kasi baka po mag-panic yung mga tao, tapos syempre it will cause undue anxiety dahil medyo magulo, medyo hirap na nga tayo sa COVID, tapos kung ano-ano pa po. Pero we are confident that this is for the better. At labor reform po to, and in consonance po to sa Global Compact. Kasi ang Saudi po, inadapt po niya yung Global Compact for safe, orderly, and regular migration at nandun po ang fair and ethical recruitment. So, umaasa po kami, mapapabuti po ang buhay nating lahat. Hindi po to para sa kakapahirap po ng mga OFW. Okay, maraming pong salamat sa inyong panahon kay Foreign Affairs Undersecretary Sara Lu Ariola.